Recent remarks ng Chinese Embassy sa kasulukuyang sitwasyon sa West Philippine Sea, ating pag-usapan kasama si Undersecretary Alexander Lopez, ang tagapagsalita ho ng National Maritime Council. Yusek Lopez, magandang tanghali po. Hi, magandang tanghali. Asek Joey and Yusek Aboy. At ating mga nakikinig kayong tanghali. Okay. Yusek, una ho po sa lahat, ano po yung tugon ng NMC sa akusasyon ng China na may provocation umano sa presensya ng mga barko at mga isdang Pilipino sa West Philippine Sea? Yeah, Asek Joey na Yusek Aboy. Konteksto muna, bigyan tayo ng konteksto. Okay. Ayon kasi sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS, ang coastal state lamang ay may sovereignty, sovereign rights at jurisdiction sa lahat ng resources sa loob ng 200 nautical miles exclusive economic zone. Okay? Ang pinakamalapit na teritoryo ng China ay ang Hainan Province na may higit ang isla sa ating karagatan. At mga barko ng gobyerno ng Pilipinas, mapa Coast Guard man, BFAR o Navy, na legal na nagpapatrolya upang siguraduhin ligtas ang ating mga mamamayang isda, mapatupad ang batas ng Pilipinas at mga relevant na batas international na dapat din natin ipatupad tungo sa mas malawakang kapayapaan at seguridad at estabilidad ng ating region. Kaya walang basehang legal o sa international law ang akusasyon ng China. Bagkus pa, sila ang gumagamit ng kanilang mga maritime forces at gumagawa ng mga illegal na pamamaraan tulad ng pag-water cannon sa ating mga isda, Coast Guard at BFAR vessels, agresibo at mapanganib na maneuver o close encounter sa dagat at sa himpapawid, pag-harass or resupply missions, shadowing, ramming, blocking, pagtutok ng military grade laser pointers, at ang pagpapakalat ng maling informasyon o fake news o kasinungalingan upang malinlang ang publiko at iguhit ng China ang biktima at ang Pilipinas pa ang may sala. Kaya yung sinasabi nilang provokasyon sa mga ginagawa nilang ito, kanino ba o sino ang galing ang gumagawa ng tinatawag na provokasyon? Ang Pilipinas kasi as per policy at spirit of transparency, puro katotohanan lamang at mga legal na pamamaraan ng ating isinapupubliko at ginagawa sa karagatan ng South China Sea. Klarong-klaro ito na hindi tayo ang tinutukoy ng China, Asik Joey, Yusek Aboy. Yung UNCLOS, sa statement ng embahada, wala raw po yung konsepto ng maritime zone sa UNCLOS, kundi po EEZ lamang at saka territorial sea. So ano po ang reaksyon po ng NMC doon sa pahayag na yun? Alam mo, misleading yun, Misleading. Kasi tama nga, walang sinasabing isang salita doon, maritime zone. Pero ang nakalaad sa UNCLOS ay sinabi niya kung ano yung mga maritime areas doon. Na umbrella, we are actually using maritime zones. At ito ay ginagamit ng pangkaraniwang ginagamit ito ng academia, ng government, sa term na ito. Kasi maritime areas na yun, nandun yung territorial sea, contiguous zone, EEZ, extended continental shelf, ito ay bumubuo ng maritime zones. Kaya misleading yun sinasabi ng bahada ng China dito. Hindi ko alam kung sino nag-advise sa kanila, pero actually mali ang kanilang pananaw at misleading, Asik Joey. Well, pudo sa mga ibang mga maneuverings na mapanganib nitong Chinese vessels gaya na ramming, water cannon, seryoso at anong tauhan sa karagatan, individually, industry, whether it's local or yung provincial industry ng ating mga isda dito sa sitwasyon sa West Philippine Sea? Yeah, actually yung mga ginagawa nila, actually nilahat na natin, we call it ICAT, illegal, coercive, aggressive, and deceptive.
ang mga kilos nito na ginagawa ng China ay kung ikukumpara natin yung laki ng mga assets nila ay parang David and Goliath. So kunyari yung barko nila pagkalaki-laki at bubungguin yung ating mga maliliit na bangka or even yung mga gamit ng ating Coast Guard na mas maliit naman sa kanila, ito ay seryosong tinatalakay natin dahil sa sitwasyong ito ay pwede magdulot ng kasugatan o injury o wag naman sana ay pwedeng matay pa ng ating mga kababayan na nasa front lines, mangingisda man o miyembro ng ating Coast Guard, BFAR o Force of the Philippines. So ito yung senyales na ginagawa nila, yung mga agresibong ginagawa nila sa ating karagatan ng Joey, Yusek Aboy. Yusek, para malaman lang din ng ating mga kababayan, kapag may ganito pong aggressive po na actions po ang China, ano po yung ginagawa ng ating gobyerno para tiyakin po yung kaligtasan ng ating mga mangingisdang naghahanap buhay lamang sa ating sariling karagatan? Well, una lahat ng mga actions natin na Asik Joey, Yusek Aboy, ay sinisigurado ng ating gobyerno na ito ay batay sa unang-una legal, ayon sa UNCLOS, international law, and consistent doon sa ating 2016 arbitral ruling. At pangalawa, kasama nito sa pulisiya ng ating gobyerno at utos ng ating Pangulo, whatever dispute or misunderstandings ay tatalakayin natin ito sa isang mapayapa at i-maximize natin yung ating diplomacy o diplomatic tools and mechanisms para ma-resolve ito mga bagay-bagay na ito. Kaya nga yung ginagawa naman natin, yung mga sinasabi natin sa ating mga Coast Guard, BFAR, at even sa ating mga armed forces, ay hindi sila dapat gagawa ng mga bagay-bagay na pwedeng maging mitya ng misunderstanding o miscalculation. Na mga action na ito ay pwedeng lumala sa maging kinetics, hopefully hindi umabot sa pagpuputok ng mga baril, At isa pa, the way we convey our narratives, yung very careful tayo sa ating pananalita, yung tono ng ating mga statements para hindi ito ay magmukhang maanghang. At it will just invite another round of serious rebuttals at makikipag-engage tayo sa rhetorics na actually nangyayari, just like a day, 2 days ago. Yung China Embassy are coming up with their rebuttals. Hindi natin sasagutin yun point by point dahil previously nasagutan natin yun . No need to come up with those rebuttals anymore. But rather we want to come up with a higher ground. We discuss issues and we do not discuss personalities. Asik Joey and Jessica. Well, given everything that you mentioned, Yusek, paano naman sinisigurado ng NMC, lalo na yung mga hakbangin nyo na binanggit, na lahat ng ito ay hindi nagpapalala ng tensyon, pero nakabatay ito sa batas at seguridad? Tama yun. Kaya nga yung mandato naman ng NMC, while it is a policy-making body, we ensure that pagdating sa maritime governance, meron tayong coherent and cohesive approach on how to go about issues pertaining to our maritime domain. So hindi natin pinapayagan na yung different agencies na may kanya-kanyang mandato sa karagatan ay gawa sila ng kanya-kanyang pamamaraan. So we need to come up and we need to achieve the principle of unity of effort para lahat ng ginagawa ng gobyerno ay tungo sa isang patutunguhan na konkreto, hindi yung sabog-sabog. So those are the things that the Maritime Council is working on as part of its mandate, Sec Joey and Yusek Aboy. Yusek, nabanggit nyo kanina yung pag-maximize ng diplomatic tools and mechanisms, pati po yung pag-set po ng tono ng ating statement na hindi maanghang. Sa tingin nyo po ba, dahil medyo nagiging aggressive talaga itong ginagawa ng
Kailangan magpalit po tayo ng national strategy in dealing with the situation in the West Philippine Sea o patuloy lang po ang ginagawa ng NMC in terms of yung consistent messaging po natin? Yeah, actually, as a Joey, no, ang nakikita kasi natin, yung pamamaraan ng China, they're trying to come up with actions, basically pushing the envelope, no? Para bang ito yung threshold, they want to come up with other actions para to put another degree of the threshold, and they're trying to push the envelope, so to speak. Kaya nga, very deliberate tayo doon, nakikita natin na they want to come up with that thing na tayo ang magsisimula o pagsisimulaan ng miscalculation. That's why we are very deliberate on that. We assess situations very carefully. Kaya nga even yung sabi nga kanina, two things can escalate it, no? Actions and words. That's why pagdating dun sa actions, sabi ko nga kanina, deliberate tayo na, yung ginagawa na ito, yung ginagawa ng China, hindi natin gagawin, hindi natin paputulan. Itong gagawin natin base sa legal, mapayapa, and things like that. Pagdating naman dun sa tono o the way we convey our narratives, we won't be using terms na inflaming, no, but rather we will stick to issues. We rebut if we need to rebut their wrong assumptions, and we will correct the disinformation and informations na nagmumula sa kanila, no, para masabi ng publiko, local man o international, na pinapatulan natin yung mga misinformation and disinformation. And unlike China, for example, they are now working on, they're trying to discredit some personalities. Sa atin, pag once you attack a personality, ang ibig sabihin lang doon, nawawalan kayo ng legal argument. Kaya tao na yung binabanatan nyo. So actually, these are the things. And the NMC is very deliberate on that aspect, Joey. Well, sa kabila ho ng mga matitinding pahayag, tsaka yung mga insidente, bukas pa rin ho ba ang Pilipinas para sa dialogo? At syempre, kailangan may kondisyon yan, no? Yusek, ano na kaya yung mga kondisyon na to para siguraduhin na magiging makabuluhan yung usapang ito kung sakasakaling magiging bukas tayo sa dialogo? Yeah, but definitely, Alan, another policy ng ating Pangulo, especially, na bukas tayo, our communication lines will remain open. Bukas tayo sa dialogo o diplomasya. Tulad ng aking nasabi kanina. Pero, ngunit, dapat maging maliwanag tayo na ang pagdadialogo ay hindi nangungulugan na pagsupok sa ating paninindigan, sa ating soberanya, karapatan, at jurisdiksyon sa ating karagatan. Sa madaling sabi, bukas tayo sa pag-uusap, pero ang nating national interest ay na mangingibabaw sa proseso nito. Sabi nga ng isang diplomatic officer natin, pwede tayo makipagkamayan o pwede tayo makipag-usap, pero hindi naman tayo pwedeng makikipag-usap o makikipagkamayan at tinatapatan mo ang pako. Yung ganun ba? So we need to discuss with them, looking straight to the eye, at as a sovereign nation, kahit maliit tayo, we are a sovereign nation. So we need to come up with that position as a sovereign nation, as a Joey. Bilang panghuli na lamang po, Yusek, mensahe na lamang po sa ating mga kababayan, pati na rin po sa international community sa kahalagahan po ng pag-uphold po ng soberanya at karapatan po sa West Philippine Sea. Okay. Maraming salamat sa pagkakataong nito, si Joey and si Kaboy. Sa ating mga kababayan, sa nakaraang taon, matindi po ang hamon na ating hinarap sa ating karagatan, particular ang West Philippine Sea. Nakikita po natin na ang hamon ito ay tuloy-tuloy pa din nating mararamdaman ngayong taong ito. Ang laban sa West Philippine Sea ay intergenerational o pangmatagalan. Kaya naman po ang inyong gobyerno ay maingat at seryosong tinatalakay ang hamong ito sa mapayapa, legal, at maprinsipiong pamamaraan. Asahan niyo po na sa pamumuno ng ating Pangulong Marcos Jr., isusulong at
Panatatatagin natin ang pangkalatang seguridad ng ating bansa sa ating region. Karapatan at kabuhayan ng ating mga kabayan na ang karagatan ay ang kanilang paninindigan. Ang West Philippine Sea ay sadyang sa Pilipinas lamang. At sabi nga ng ating Pangulo, ni isang pulgada kwadrado ng ating teritoryo ay hindi natin isusuko kahit na sa isang malaki at malakas na pwersang dayuhan. Kaya sana po ay sama-sama tayong ipagdasal ng ating Pangulo, Pangulo Marcos Jr., ang ating gobyerno, ang ating bansa, nasa labang ito at sana ay magkaroon ng mapayapang lunas o laban o hamon na ating hinaharap. Manalig po tayo, bansang Pilipinas. Mabuhay po tayong lahat at pagpalain po tayo ng poong may kapal. Salamat po at Happy New Year sa ating lahat. Si Joey and Aida po. Maraming salamat to sa inyong oras, Undersecretary Alexander Lopez, ang tagapagsalita ho ng National Maritime Council.